So eto mga sangkay, meron po tayo ngayong bagong update tungkol po dito kay Atong Ang at kay Zaldico. Marahil ang iba sa atin mga sangkay napapatanong na din, ano ang nangyari? Kamusta na itong si Zaldico at itong si Atong Ang? Ano ba ang bagong update sa kanila? So ito, mayroon po tayong bagong balita tungkol dyan. Dalawa sila mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto ang balita ngayon. Tungkol po dito kay Atong Ang. Kamusta? Nahanap na ba siya? Mga sangkay, nakita na ba? Okay. Ito yung bagong update. Zaldico nananatili sa Portugal, sabi po doon sa balita. Atong Ang nasa Pinas pa rin. Oy, talaga ba? Akala ko ba nakalusot na ito papuntang saan ba yun? Somewhere in Asia mga sangkay, 'di ba? Pero ito, tingnan po natin ang mga update. Inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa kanilang intelligence ay nananatiling nasa Portugal si dating Congressman Zaldico na nahaharap sa mga kaso kaugnay sa flood control, corruption. Hindi po yan scandal, kundi corruption. Okay, mga sangkay, sinabi na po yan ni PBBM na itong si Zaldico, kumpirmado nga daw po na nasa Portugal, hindi po makalabas. Kaya nga lang hindi pa po masakote kasi nga po hindi pa naglalabas ng red notice itong Interpol. So once na maglabas ang Interpol ng red notice, di magkakaalaman ng mga sangkay, mas madali pong mahahatak itong si Zaldico. Ayon kay Remulla, sa panayam sa media, nakikipagpulong siya o makikipagpulong siya sa Philippine Center on Transnational Crime para maisapinal ang kahilingan para sa Interpol red notice laban kay Ko. So ito na po ngayon ang inaasikaso daw mga sangkay laban kay Zaldico. Kasi hindi po ito madadala kung wala pong tulong ng Interpol. Maliban na lang kung ang Interpol maglabas ng red notice, doon pa lamang po talaga yan mag-uumpisa na hagilapin siya. Sa ngayon kasi wala pa eh. Naka-freeze na rin ang mga ari-arian ni Ko, kabilang ang Misibis Bay, Midas Casino, 2 bahay sa Forbes, at mga bahay sa Valley Verde at Shangri-La. Uy, talagang mayaman itong taong to mga sangkay, no? Kaya nga yung mga statement nitong mga dating Marines, pwede nating paniwalaan yun. Pero hindi po kasali si PBBM. Dinamay na lang nila eh. Kasi mga tauhan daw sila ni Zaldico eh. So, pwedeng totoo yun. Pero kay Zaldico, din kinonekta lamang po nila si PBBM kasi yun yung pinaka mabisang pamamaraan para matanggal si BBM at mapalitan. Pero, ewan kung maniniwala ba kayo sa gananyang klaseng akusasyon na si PBBM sangkot samantalang siya ang nagsiwalat nun. 'Di ba? Siya nagsiwalat nun, 'di ba? Wala namang iba. Bago magsalita itong si Leviste, bago magsalita ang kung sino-sino, walang nagsasalita about sa corruption sa flood control. Yung talagang mismong may ebidensya. Maliban na lang yung kay PBBM, 'di ba? Matapos po siyang magsiwalat sa mismong SONA pa. Yung mahiya naman kayo. 'Di ba? Yung hindi makangiti po si Martin Romualdez sa likod at saka si Chis Escudero. Si BBM po ang nakagawa no. At saka gumawa po talaga siya ng mga pag-aaral at searching for ghost projects. At nakita naman po nila. Nakita din po natin na mayroon mga sangkay, wala pong ibang gumawa nun. Si PBBM lang.
Nang tanungin kung posibleng makakuha si Ko kahit nasa kundi posibleng makakuha. Ito ulitin natin. Nang tanungin daw kung posibleng makakuha si Ko kahit nasa Portugal, sinabi ni Remulla, we'll try our best. Pupunta ako doon para kausapin yung mga authorities para ibigay sa atin si Ko. Sana mga sangkay makipag-ugnayan ng Portugal, no? Na kahit hindi na dumaan sa Interpol, makakuha po si Zaldico. Mga sangkay, malaki po yung kanyang pananagutan sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mga Pilipino. Samantala, inihayag din ng kalihim na may indikasyon na nasa Pilipinas pa rin ang negosyanteng si Atong Ang na nahaharap sa mga kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Pero mga sanggay, bakit indikasyon pa lang? Kasi kay Zaldico, kumpirmado na nasa Portugal. Ito, indikasyon pa lang. Up to now, mga sanggay, hindi pa rin po nila mahagi-hagilap itong si Atong Ang. Maiba kaming tinitingnang lugar the next 2 weeks. 3 weeks para ma-verify namin. Tiniyak din niya na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga otoridad upang matunton si Ang. Bihira. Ewan ko lang kung makukuha pa nila yan. Baka mamaya, pagkawala na si PBBM, alam niyo na ang mangyayari dyan, lulusot lang yan Alam po natin yung kalakaran sa Pilipinas. Kapag may datong, may lusot, 'di ba? Kapag ganun, paano na yung hustisya niyan? No? Talagang ang hustisya niyan para lang talaga sa mayaman, no? Samantala, bibili na rin ito ang matindi. Bibili daw po sila ng drone para para sa masusing surveillance. So, magso-surveillance sila. Ewan ko kung tatalab ba, in what way na gagamitin nila itong mga drone para sa surveillance. Kaya ba? Mag-surveillance ng drone yung gamit? Parang yan na ating sinasabi ni Sara Duterte, di ba? Na pwedeng mag-surveillance yung drone. Dapat yun na daw yung ginagamit. Naalala ko yung statement niya na yun. Then, 10 drones, bibili natin. Yung may mga 24-hour capacity na may infrared. Kasi kung ganun ang klaseng drones na makukuha mo kahit sa gabi, makikita ang movement ng tao kahit ang tao nasa loob ng bahay, makikita mo. Okay. So, ganun katindi. Well, tingnan natin kung makakapag-surveillance ng ganitong katindi itong mga drones sa bibilihin nila. Grabe na yan. Ang tagal na po. Hindi pa rin pumahanap mga sangkay, no? Baka kailangan nila yung mga malulupit na detective. Alright, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa dalawang ito, mga sangkay? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.